Nag-emergency landing sa Peru ang isang helicopter na ilang beses nagpaikot-ikot hanggang sa tila bumulusok. Ligtas itong nakalapag sa bangin. Walang nasaktan sa mga sakay nitong 11 security officer. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng aberya sa chopper na nasa official security mission. Isang turista ang nabighani sa Pangasinan kaya ang kanyang appreciation post sa mga tanawin doon nilagyan niya ng cinematic appeal. G. Tayo riyan sa report na ito. Para sa scenic na pasyalan, tara sa Pangasinan. C, as in tanawin mula sa Bolinao Lighthouse ang ganda ng paligid. C, seascape na tiyak enjoy ang swimming. At C, as in Roman numeral ng 100. Kung trip mong bilangin isa-isa ang 100 islands sa inyong island hopping adventure. Yan ang mga nakita ni Aaron kasama ang pamilya sa bakasyon. Pero hindi lang niya gustong basta masilayan ang ganda nito. Kapag nag-travel kasi kami ng family ko, gusto ko dino-document siya. Nung Pangasinan trip, yun lang talaga ako naka-rent ng camera na maayos talaga. Kaya ang mga tanawing napuntahan nila sa probinsya, mas tumingkad pa at shared with cinematic feels. Pero parang di na raw kailangan pa ng filter sa Patar Beach at sa blue-green water sa Bolinao Falls. Nung pumunta kami doon, 3 days lang dapat yung plano namin. Pero nag-extend pa talaga kami ng isang day doon sa Pangasinan para lang ma-enjoy talaga na akala mo nakakapagod pero hindi, sobrang nakaka-relax nga. At sa trip daw na ito, bawat tourist spot talagang worth the shot. Sa January 19 na magiging epektibo ang pag-ban sa social media app na TikTok sa Amerika. Yan ay kung hindi ibebenta ng may-ari nitong Chinese company na ByteDance ang TikTok sa isang American firm. Alinsunod sa batas ng pinirmahan ni US President Joe Biden noong Abril. Hinihintay pa ang desisyon ng US Supreme Court kung pagtitibayin ang batas. Tingin naman ng FBI at ilang US government officials, banta sa kanilang national security ang TikTok at posibleng magamit ng Chinese government para mangolekta ng data ng American users. Pero sabi ng TikTok, paglabag ito sa karapatan sa free speech na ginagarantiyahan ng US Constitution. Ruro Madrid, kanino raw mas takot kumpara sa buwaya? At Rufa May Quinto may inamin sa estado ng relasyon nila ng asawang si Trevor Magallanes. Yan ang entertainment spotlight ni Nelson Canlas. Komedyante nga ako, hindi ako negosyante, kaya never talaga ako, Tito Boy, nag-nego-go-go. Sa Fast Talk with Boy Abunda, hinimay ng Sparkle comedian na si Rufa May Quinto ang umano'y investment scam kung saan siya dinawit. Nag-pictorial and video, yun lang. So, hindi ko na alam ko. Tapos sila na rin nagsabi na sorry na daw, hindi na nga daw tuloy. Hindi pa nila Nakita mo ako ba yung mga ambassador. nag-invest na yan? Hindi. Oo. Hindi ko sila At nakita. Sumagot din si Rufa May sa bali-balitang hiwalay na raw sila ng asawang si Trevor Magallanes. We're going through something. Walang file ng divorce. Hindi ako magpo-file. Bakit? Kasi ang dami ko ng file sa kaso. Hindi kami nagkakagulo dahil sa mga kaperahan. Mahal ko siya, syempre. Tsaka gusto ko syempre makumpleto ang pamilya namin. And if you have your way, gusto mo bang magkabalikan kayo? Ako kasi kung ayaw na, re-respetuhin ko yung kahit na masakit sa akin eh. Siyempre, di ba, ba't ko pipilitin ng isang tao kung yun ang nararamdaman Pero niya? mas nakakatakot, si Bianca o ang buwaya? Si Bianca. Yan naman ang sagot ni Ruro Madrid sa Fast Talk with Boy Abunda. Mas na-appreciate daw ni Kapuso primetime action hero ang girlfriend na si Bianca Umali na naiintindihan at sinusuportahan siya kahit supsop sa trabaho. Simula sa Lunes, mapapanood na ang pagbabalik ng action-packed series na Lolong Bayani ng Bayan sa GMA Prime. Makikisaya sa Sinulog Festival sa Cebu this weekend ang ilang bida ng Widow's War, mga batang riles, Lolong Bayani ng Bayan at Binibining Marikit. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.